Magandang umaga po sa inyong lahat. It's always wonderful to see God's children and God's people gathered every Sunday. So ito po yung araw na kung saan tayo bilang katawan ni Kristo ay nagsasama-sama. At kayo po, when I look at all of you, siyempre ang kabuuan natin ng Panginoon, ngunit kasama kayo sa kabuuan ng aking buhay. So when you look at every member in our church, bahagi po tayo ng isa't isa. Amen? So just look around. Tingnan nyo yung kanan, kaliwa, harapan, likuran ninyo. And you see, kasama po natin yan sa katawan ni Kristo. Whether you like their faces or not, pinagdugtong-dugtong tayo ng Panginoon bilang isang katawan. So I always, enjoy coming to church. Ever since I got saved in 1980, antik na po ako talaga. So, I was only 30 years old when kaming mag-asawa, we got saved. So, from that time on, ay talagang ang church na, pag Sunday, it's a no day for any other activity, kundi unang-una ang pag-church. Kasi dito lang po tayo nagsasama-sama at dito tayo nakakapagpuri at samba ng sama-sama. Alam nyo, iba po ang corporate. Iba po ang nag-iisa lang kayo sa kwarto. Of course, the presence of God comes, but when it is His body, alam nyo, mararamdaman po natin ang manifest presence. Hindi lang mararamdaman natin bawat isa. That's why when we come to church, iba po. Kaya ang Sunday po, hindi ritual. Kundi it is a part where we join with the body and receive from the Spirit of God the message. And not only that, the anointing to make us lively for the whole week. Amen? Alam niyo po ako, pag hindi ako nakakasimba, kahit nasa iba-ibang lugar ako, maghahanap kami ng simbahan. Talagang papasok kami. Minsan nga, napasok namin, hindi pala born again. Nakita kasi namin, may krus. Yung building, pagpasok namin, sabi ko, parang ibang espiritu. Sabi ko, isa-isa na lang tayo mag-exit ha, mauna ka na, tapos susunod na lang ako. So, you will recognize. At kayo pong lahat, when we look at each one of us, you are part of me, and I am part of you. Whether gusto nyo ako o hindi, wala tayong magagawa. Pag tayo tumanggap sa Panginoon, pinagsama-sama tayo. Amen? Naiisang katawan ni Kristo. So this morning, I would just like to share a very simple message. Very simple lang po. Ito po ay nasa panahon that we are living in. When you look at life today, ako po pinanganak 1950, kaya antik na talaga ako, no? So for those, 1950, oh my God, 2000 ano na tayo ngayon, di ba? So I'm 74, para wag na kayo mag-math, baka mali pa yung math ninyo, patandain nyo pa ako. But anyway, I'm 74, but I got saved when I was 30. So halos mahigit kalahati ng buhay ko, I got saved. And when I was young, I was born into a very religious family. I went to a Catholic school. I was talagang ang aking education, na-educate po ako how to come to God through religion. No? Through what we do, not what God has done for us. Kaya nung ako po ay 30 years old, kami pong mag-asawa, we got saved. Pareho po kami, halos sa 1 week lang pong nauna si Pastor Cesar at hindi niya ako tinigilan hanggat di ako sumama the following Sunday. Sabi ko, hindi yan Catholic. I will not go with you. Sabi niya, bakit? Anong kaibahan nun? Si Jesus Christ din ang pinipreach. Ibang Jesus Christ ba yun? At ibang Jesus... So, for me, talagang hindi niya ako tinigilan hanggat di ako sumama. At pagpasok ko pa lang, worship pa lang, praise and worship pa lang, I was already crying. Hindi ko alam, bakit naman ako naiiyak? Nakakahiya naman. Bakit pa ako umiiyak? Saya-saya nga nung kanta nila. But the Lord already touched my heart, prepared my heart, na at the end of the service, nung nag-altar call, nagulat na lang ako, I went forward. Pero sa isip ko, huwag kang lalapit. You cannot change religion. Sacrilege yan. Huwag, maraming bumubulong. But the Spirit of God was so strong, I went. And that's the first time I experienced God's presence. So, religious po ako, but I never really experienced God's presence. Noon ko lang po naranasan ang pag-ibig ng Diyos na pumasok sa aking puso. At hindi ko maintindihan, bakit ba ako umiiyak? Wala namang nakakaiyak. But God does things in miraculous ways. So, wag niyo pong isipin na kasi yung mga kamag-anak namin sabi, nasiraan ng ulo na itong mag-asawang ito.
Di ba? Tapos pagpapasok po kami, pag Pasko, may mga gathering ang pamilya, tataas ang kamay nila, praise the Lord! Sisigaw sila. But, matagal na po yun. Akala nila bibigay kami sa pangungutya nila. But, it made us stronger because hindi po relihiyon ang tinanggap natin, it's a relationship. Tayo ngayon ay hindi nasa relihiyon, kundi tayo'y anak ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos, pupunta sa isang church na ang salita ng Diyos ang highlight natin. Ang main portion ng service natin is the Word of God. Kasi ang Word of God, pag na-born again tayo, ay ang pagkain ng ating buong katauhan. So it's not only our spirit man, but even our soul area is being changed and our physical body is being recharged so that we can continue serving God with joy. Alam nyo, ayoko po yung mga relihiyoso na bawal ngumiti. Naalala ko nung high school or college kami, we would have retreats. At bawal maging masaya doon sa retreat na yon. Ako, kaya nga ang pangalan ko, Felicitas. It means happiness, happy. Kaya, if you look at me, no matter what problems I had, kahit nung nabiyuda ako, sabi nila sa akin, bakit ka nakangiti? Bakit? Ang ngiti ko ba ay galing kay Pastor Cesar? No. My smile comes from my life that is given by God. So, amen po. Praise the Lord. So, look at your neighbor. Ang katabi nyo yan, anak ng Diyos yan. Alam nyo sa mag-asawa, pag nagka-revelation kayo na ang asawa nyo ay anak ng Diyos, ano pa man ang kilos niya, anak siya ng Diyos. Hindi pa lang siya nagmamature. Okay? Kayo ba yung mga anak nyo, pag luwal nyo, matured na kagad? Good morning, mommy. Good morning, daddy. Hindi yan matured. Diba? So tayo din, kahit na born again tayo, hindi pa natin lahat na-reach yung spiritual maturity, but we are children of God. Amen? Basta tumanggap tayo sa Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon, bilang ating tagapagligtas, tayo ngayon ay nakapasok sa pamilya ng Diyos. Wala kang magagawa kundi patungo ka na ng langit. Kasi ang bloodline mo galing sa Kanya, hindi galing sa reliyon. Hindi galing sa utak mo, kundi galing sa spirit man natin na tinanggap ang Panginoon na tumira kasama natin. Kaya nga, anong pangako niya? I will never leave you. I will never forsake you. Alam niyo, yung never doon is infinity. I will never, 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 never. Wala pong katapusan yung never na yon. Kaya iwanan man kayo ng mga anak nyo, iwanan kayo ng mga asawa nyo, nakangiti pa rin kayo sapagkat merong isang hindi mang iiwan sa atin. Kahit na tayo'y magkamali, kahit na tayo'y magkasala, hindi niya tayo iiwanan, inaalalayan tayo, inaalagaan tayo, hanggang maibalik ang ating tamang kaisipan. Diba? Minsan nawawala yung kaisipan nating tama. Ako lang ba yun? Kayong lahat, laging tama ang kaisipan? Praise the Lord! Magpapamentor ako sa inyo. Diba? Lahat tayo, we make mistakes, we make wrong judgments. Minsan mali ang pagkilatis natin or pag-tingin natin sa isang sitwasyon. But always remember, kung kayo ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo, kahit magkamali tayo, hindi siya umaalis. Kasi iba, tinuruan tayo Pag nagkamali ka, iiwanan ka ng Diyos. Hindi siya anong sabi niya? I will never, 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 never leave you nor forsake you. Kahit ano pang gawin natin, hindi niya tayo iiwanan. O naalala niyo ba nung kayo'y nagwala? O bakit nasa church kayo ulit? Hindi niya kayo binitawan. Hanggang sa maibalik ang tamang kaisipan natin. Kasi minsan nasisiraan lang tayo ng bait. Diba? O pag nasira yung bait, anong papalit? Sama. Hello? Pero ang Diyos natin, whether we make mistakes, He will never leave us. Amen? So ang ipipreach ko po ngayon is a very simple message. Are you ready? Yun po ang title ng aking mensahe. Are you ready? Yung iba, hindi pa. Alam nyo, when you look at the Bible, nandyan din sinasaad ang mga times that we are living in. Okay? So, tingnan po natin sa 2 Timothy 3. Magsimula tayo sa 2 Timothy 3, verse 2 hanggang verse 4. So, babasahin ko lang po from the Message translation. Don't be naive. Anong ibig sabihin ng naive sa Tagalog?
Yung naive, parang hindi naman tatanga-tanga, kundi parang walang alam. Okay? So yung word na naive sa English, ibig sabihin, hindi mo nalalamang lahat. May nalalaman ka, pero hindi lahat. So naive minsan tayo. So ito yung sinasabi sa message translation, don't be naive. There are difficult times ahead. So, ang Bible, alam nyo, napakaklaro ng Bible. Sabi niya, there are difficult times ahead. Kayo ba'y naniniwala, pahirap ng pahirap ang buhay? Yung iba, hindi nahihirapan. Hallelujah! Pahirap ng pahirap. Pag may asawa ka ngayon, pahirap ng pahirap makipag-relate sa asawa nyo. Diba? Noon, simple lang eh. May mga anak kayo ngayon, pahirap ng pahirap din, maunawaan sila. Because of the times that we are living in. Ito po ang panahon na very unstable ang panahon natin. Alam nyo, ito ang panahon na kung saan lahat ng technology nasa fingertips lang natin. Pindot lang ng pindot. Pindot, aandar yung washing machine. Pindot, aandar yung microwave. Iinit na yung ulam natin. Pindot. Pindot na lang ang buhay natin. Hindi nyo napansin? Pindutin mo yung katabi mo, sasama na sa'yo. Hala. It's like a push-button world. But, ito po ang panahon na maraming panlilinlang din sa kapaligiran natin. So, in this world, sabi nga ni Jesus, in this world, you shall have tribulation. So, kaya kung pinanganak tayo sa mundong ito, shall is an absolute English word. You shall, siguradong, magkakaroon kayo ng mga pighati. Wow, no? Napakagandang beginning ng ating message. Ngunit, hindi ko na kailangan sabihin, lahat naman tayo dumaan sa pighati. Hello? Alam nyo, akala natin noon, lalo na pagkapos-kapos tayo, pag dumami ang pera natin sa bangko, that's it, masarap ang tulog nyo. Alam nyo, natikman po naming lahat yan. Wala rin kung wala ka sa Panginoon. At anong gagawin mo kung nawala yon? Magpapakamatay ka? Kung nawala yon, kung doon ka nakakapit, doon ka nakasa. Kaya tayo po, sa end times na ito, napakalaga na nauunawaan natin ang panahon na kung saan tayo nabubuhay. Maraming panlilinlang sa panahon na ito. The more modern we get, okay, the more deception na papasok. Alam nyo ba na maski sa church, pumasok na ang mga deception? Huwag nyo akalain na yung katabi yung may daladalang Bible, tunay yan. Maraming 295 na mga Kristiyano. Okay? Kung wala sa palakihan na daladala sa bagay, ngayon, ito na lang ang Biblia natin. Dati, nag-iPad pa ako, tinamad na ako, malaki-laki pa yun. Minsan, di papasok sa bag. At least ito, siguradong papasok sa bag. Maliit ang bag mo, malaki ang bag mo. But the times that we are in is really shows us na lalong naging very, ang technology natin, very modern, very high-tech ang technology natin sa kapaligiran natin. Kung tingnan nyo ang buhay ng mga ninuno natin, yung mga lola natin, para sila makapagluto, maghahanap ng kahoy. Sisibakin yung kahoy. Paaapoyin yung kahoy. Aantayin na mag-uling para yung heat ay talagang malakas para pantay-pantay ang luto, maging uling. So, sa panahon natin ngayon, depindot. Kaya nga ang tawag ko ngayon, push-button Christians. Ayaw na nating nahihirapan. Gusto natin pagpindot, on na kagad. Pagpindot, ayos na lahat. Pagpindot, hindi po ganon ang buhay. That's not how God created us. Okay? So, basahin muna po natin ang 2 Timothy 3 verses 2. Nandun na pala. Wow, ang laki naman. Don't be naive. Okay, nandito pala sa akin. Don't be naive. These are difficult times ahead. So, this is a warning from the Bible. Huwag daw tayong naive. Ano sa Tagalog ng naive? Anga-anga. Masakit mang pakinggan. Huwag kayong tatanga-tanga. Wow, ang bigat ng Bible. No? Don't be naive. Okay, yun ang sabi. There are difficult times ahead. So the Bible is giving us a warning. Ang ating technology ay matindi na. Ngayon, lahat depindot. Kaya nga, maski mga babae, pag pinindot mo, sasama na yan sa'yo eh. Ay!
Everything is push button. Okay? Walang effort. Kaya nasanay tayo sa buhay na, tanungin ko muna, ang mga lalaki ngayon, gaano katagal manligaw bago matanggap ang yes? Ang mga lalaki, tanong ko lang kayo, gaano kayo katagal nang ligaw kay Mrs. bago nyo nakamtan ang yes? Ngayon, isang text. Pag text, do you love me? Wala pang isang segundo, yes! Naka-capital Y-E-S, exclamation point, exclamation point. Ganyan na kadali. Kaya, ang mga lalaki ngayon, nanliligaw pa ba kayo? Ang sabi nung apo ko, sabi niya, Lola, hindi na ganyan ngayon. Eyeball to eyeball na lang. Pag nagtinginan daw, nagkaunawaan na. Ba, sabi ko, okay kayo Nagkaunawaan na sa tinginan pa lamang. But sabi nga sa atin, don't be naive. Huwag daw tayong tatanga-tanga. Mahirap ang ating hinaharap. These are difficult times ahead. As for Christians, sapagkat nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, siya na ngayon ang mangunguna sa buhay natin. At ang kanyang salita ay ang ating lifestyle. Itong susundin natin na basis ng buhay Kristiyano. Ang Bible ay buhay Kristiyano. Kaya kung di kayo nagbabasa ng Biblia, hindi mababagong buhay Kristiyano ang buhay mo kahit born again ka sa labi. Pag tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, something will change in your heart. Kaya alam ko po ito ilan beses na po kaming nire-retreat, murang grade school kami, mulang grade 7, nagre-retreat na po kami, hanggang naging high school, hanggang naging college. May times kami for retreat. It is more of self-introspection. Para tingnan mo yung sarili mo kung gaano kakalapit sa inyong Diyos. The more I read it, the more lumayo. Sabi ko, parang imposible naman ako makalapit kay Diyos. Parang masama pala ako. Diba? Kasi lahat ng nakasulat doon is religious rules and regulations. Pero ang Bible, kaya alam nyo, na born again po ka, I was 30 years old. Gusto ko lang malaman nyo, I was already 30. So kumbaga, set na yung mind ko, set na yung lifestyle ko, set na, sabi ko nga, nung ako ay 30, I was only 90 pounds. So, payat ako. Kaya nga si Pastor Cesar, nung nakita ako, gumanon. Sumunod na But, alam nyo po, sa buhay sa mundo, ang standard ng mundo ay kakaiba sa standard na anak ng Diyos. That's why we need to come every Sunday to listen, to hear the Bible. Kasi kung tayo lang mag-isa, hindi natin mauunawaan lahat ng naroroon. We need the body of Christ to become as part of the body. At kapag naging bahagi tayo ng katawan na yon, lagi nating hahanapin ang Sunday. Alam nyo, mula nung naborn again ako nung 1980, mabibilang lang sa 10 daliri ko kung kailan ako hindi nakapag-church. Siguro either nasa ospital ako or mga ganun. Talagang major. Hindi yung tinamad lang akong bumangon. No? Pag Sabado pa lang, alam ko na kung anong damit kong susuot para hindi linggo ay, ano na kaya, ini-mini. No? Saturday pa lang, handa na lahat ng aming isusuot. Gabi pa lang, alam ko na kung ano yung aalmosalin namin or magda-drive-thru na lang kami. So, madali po. Kaya, mag-iiba, pag na-born again po tayo, mag-iiba ang puso natin. Unang-unang babaguhin puso natin. Kaya ini-example ko yung sarili ko kasi wala akong alam i-example ko yung sarili ko. Kasi po, ako'y payat noon at kaya si Pastor Cesar, nung nakita ako, ay sumunod na. Hindi na ako tinigilan. Kasi ang tawag sa akin noon ay 36, 24, 36. Payat po ako, pero malalaki yung mga bewang, ay yung mga balakang at yung mga whatever parts. So, kasi ang mundo, tayo po ay dinisenyo na visual. Kung anong nakikita natin, dun tayo na-attract. Kaya ang mga babae, the more skin you show, the more men or boys will follow you. Because they see a lot of skin. Backless, topless, underless, nagdamit pa. Sabi ko nga minsan, nagdamit pa yung taong yun. Sana hindi na lang nagdamit. So, it's a different world that we are living in. Kaya nga sabi, don't be naive. These are difficult times ahead. As the end
approaches. Anong year na tayo ngayon? 2024. Sa palagay nyo, ilang taon lang ang daigdig na pinlano ng Diyos? Ang mundo pong ito, hindi pang forever. Kaya huwag niyong masyadong laliman ang pundasyon nyo sa mundong ito. Sapagkat anytime, pag tunog ng trumpeta, I love it. Sabi ko, sana Sunday, pag tunog ng trumpeta, we are all here, biglang isang kisap mata, wala na tayo dito, nandun na tayo sa presensya ng Diyos. Pumikit kayo. Kumurap kayo. Ganon kabilis. Isang kurap, naroroon na tayo. Imagine, naroroon na tayo sa heaven. Kasi tayong mga tumanggap kay Kristo, straight na. Wala nang side trip na purgatorio, ipupurga ka muna. At pag wala ka ng bulati, iakyat ka na. Hindi po ganoon. It's not. So, these are difficult times. Nag-iba na ba ang buhay? Sa mga puti na mga buhok dito, iba na ang buhay ngayon? Gaano kayo katagal niligawan ni sweetheart? Isang taon? Uy, easy pa si sister, ha? Isang taon. Nung panahon na yon, ang isang taon. Mabilis. Pero ngayon, eyeball to eyeball lang. Nagtinginan lang. May relasyon na sila. O kaya isang text lang. Gaano kabilis ang text? Sinagot na. Binigay na ang buhay sa isang text. So, kaya nga, difficult times that we are living in. Ngunit, pag nakita natin itong difficult times that we are living in, anong nakikita natin? As the end approaches, nag-iiba ba ang ugali ng tao mula nung panahon ng mga sinauna? Iba na ba ang ugali natin ngayon kaysa noon? Noon, lahat nag-oopo, nagmamano, or ngayon ayaw na nila ng mano, it's outmoded, kiss, beso, beso. Diba? But, may respect. Kaming mga seniors, sumasagot ba tayo sa magulang natin noon? Kunwari sabihin ko, ako tatang tawag, tang, magpa-party ako. Pag sinabi niyang hindi ko na pwedeng palitan yung hindi. Kahit ano pa ang gawin ko. Okay? So, susunod ka. Kahit nagdabog-dabog ako gano'n, hindi pa rin ang aking susundin. Sa panahon ngayon, nakakahindi pa ba tayo sa mga anak natin? They will give you 1,000 reasons why you cannot say no. Ang gagaling ng mga apo natin ngayon, ha? Magagaling magsasagot. I-Englishin ka pa. Minsan hindi mo na naintindihan, napayes ka. Dahil gumamit ng mga words na hindi mo na maintindihan. Nasa, di ba? Wala na sa dictionary. So, tapos sasabihin pa, Lola, that's already old-fashioned. That's when your time. We have a different time today. Nung panahon nyo, ganyan. Nung panahon namin ngayon, sabihin nila. So we know what's best for us. So, kaya nga, ito na ang panahon. Nasabi dito, sa 2 Timothy, maganda talaga itong translation natin, the message. Do not be naive. Anong Tagalog ng naive? Madaling lokohin. Diba? Pag naive ka, madali kang bola-bolahin. Tayo bang mga magulang, nabobola tayo ng mga anak natin? Minsan ganun ba? Ganun na ba ngayon? Ha? Mamaya oo ka dahil namangha ka, hindi mo alam na ganun na pala ang sistema ngayon. So don't be naive. There are difficult times ahead. So may warning po tayo, mas hihirap ang mga panahon na ating hinaharap. As the end approaches, so habang palapit ng palapit ang pagbalik ng ating Panginoon, people are going to be self-absorbed. Nakita niyo ba yung translation? Parang ang liit, lakihan kaya natin, putul-putulin na lang natin. Baka hindi mabasa ng mga... Kasi gusto ko mapasok ito sa isip natin. Alam niyo, when you see it, you hear it, it will stay in your heart. Kaya nga, meron na tayong ganyan kasi hindi ka na kailangan magdala ng Bible sa church kasi pinoproject na yung Word of God. No? Napaka-convenient talaga ng panahon natin. Nung unang panahon namin, ang kakapal pa ng mga Bible noon, wala pa yung mga iba-ibang translation na maninipis. But,
Kaya so don't be naive. Sa Tagalog ang naive ulit? Tatanga-tanga. Sa mamampaking yan. So sabi ng Bible, huwag tatanga-tanga. Sabihin mo sa katabi mo, oy, huwag kang tatanga-tanga ha. Bakit? Pag tatanga-tanga ka minsan, madali kang malinlang. Hindi mo mapansin, napa-oo ka na kahit sa puso mo, hindi. Okay? So, sabi dito, as the end approaches, so habang lumalapit ang pagbabalik ng Panginoon, people are going to be self-absorbed. Kaya di ba, nauso ngayon ang selfie. Selfie. Kahit saan ka magpunta, gusto mo yung maganda yung views. Pero nandoon ka. Hindi yung view lang ang kinukunan mo ng picture. Kailangan nandoon yung mukha mo at ipopost mo sa Facebook. Selfie. Maya-maya, nasanay na tayo na laging mauuna tayo bago yung view. Mauuna tayo bago yung pamilya natin. Mauuna tayo bago yung anak natin. Mauuna tayo bago ang church. Mauuna tayo. So, these are difficult times. Ito na ang panahon na kung saan tayo nabubuhay. I have a very practical message. It's not too spiritual na hindi nyo maintindihan. Napaka-practical na pwede nyo na kagad i-apply. Amen? So, sabi dito, don't be naive. There are difficult times ahead. As the end approaches, people are going to be self-absorbed, money-hungry. Totoo ba ito? Money-hungry. Self-promoting. Puro sarili muna inuuna. Stack up. Ayaw magbago. Ako ito. Tanggapin mo ako. Lock, stock, and barrel. Kaya, mahirap mag-asawa ngayon. Kasi marami silang palusot, marami silang reasons. Okay? So, sabi dito, money-hungry, self-promoting, puro selfie, stuck up, profane, contemptuous, hirap ng mga English, ano? Contemptuous of parents, ibig sabihin, kinakalaban nila ang kanilang magulang. Nakikita na ba natin ito ngayon? Crude, coarse, bastos, pati ang words nila, bastos ang mga kilos nila. Excuse me po, there will be words I will be using, ngunit dito lang natin mauunawaan. Makamundong lengguwahe para maunawaan natin what we are encountering today. That's why you will see Christians will stand out. Tayo, na born again, na sumusunod sa Word of God, magiging kakaiba sa mundo. So, magiging popular ba tayo? No. Gusto ba nila tayong anyayahin? Sila ba'y maniniwala sa atin? So sabi dito, nandyan lahat ng descriptions, money-hungry. Puro pera, pera, pera. Self-promoting, laging ang sarili ang itinataas. Okay? Self-promoting, stuck up, profane, contemptuous of parents. So, parang galit na galit sila sa magulang nila. Parang ang magulang nila, walang sinabing tama. Kasi ang magulang nila, old-fashioned. Sabi nila, ang magulang namin, iba ang henerasyon. We are now anong generation na ngayon? Millennial na ang tawag, hindi kasi dati Gen Y, Gen X, Gen Z. Ngayon, millennial. Pag sinabing millennial, anong pumapasok sa utak nyo? Modern? Alam nyo, ang modern, yung mga modern ngayon, lagi nilang sinasabi, sa mundong ito, wala nang tama o mali. Basta gusto mong gawin, gawin mo. Yan ang sistema ng henerasyon na ito. Kaya tayong magulang ay hirap na hirap sa mga anak natin dahil bombarded sila ng lahat ng sa eskwelahan, maski nga sa simbahan minsan eh. Minsan may nakita ako nagsimba, naka-backless. Doon ako, saan ba pupunta ito? Sa club o sa church? Siyempre, ang pagbibihis natin, aakma sa pupuntahan natin. Hindi naman tayo pumunta dito para mag-rock and roll at mag kung ano-anong gawin. But we came here to come together as the body of Christ to worship God, to listen to His words. Okay? So, ang daming descriptions dito, kaya pinili ko itong The Message Translation.
self-absorbed, money-hungry, self-promoting, stuck up, kung ano siya, ayaw na niyang magbago, profane, bastos, pati ang kanyang language. Okay? Contemptuous of parents, ibig sabihin, nagre-rebelde sa mga magulang. Ang sabi dito, crude course, grabe naman ang message. Dog eat dog, unbending, matigas ang ulo, hindi mo mababago ang isip. Slanderers, mapanira. Ang mga tao ba ngayon, pag pinakinggan mo, mapanira? Alam mo, when I was young, yung mga barkada namin, hindi kami pwedeng naninira ng isa't isa. Pag may sinabi kami, kailangan may proof kami na ganun nga siya. Kaya kung wala kaming pruweba, we don't say anything. Kahit nandun na sa utak ko, andun na, at malapit na lumabas sa dila, but I don't say anything because I don't have any proof. Okay? Pwede ko lang sabing, haliparot ka. Ano ba yung word na yung haliparot? Narinig ko lang may nagsabing, haliparot. Ano ba yung word na yun? Kasi Kapampangan ako. Ano ba yung word na haliparot? Mga Tagalog? Hindi nyo rin alam? May narinig kasi ako, sabi ko, ano yun? Nakakain ba yun? But anyway, so, ang mga words po natin, so it's a different world that we live in. So sabi dito, mga savage, wild, cynical, treacherous, ruthless, bloated, windbags, addicted to lust. Alam nyo, ang lust, unang-unang papasok sa eye gate. Tandaan nyo, ang katawan natin, punong-puno ng gate. Eye gate, ear gate, okay? Mouth gate, mga gates po yan. Feeling gate, kung ano yung naramdaman mo. Okay? Kaya nga ako, ayaw ko sumasakay ng jeepney eh. Minsan siksikan na siksikan. Sabi ko, ma, bababa na ako. Eh kung mga lalaking katabi mo, gigit-gitin ka ng gigit-gitin. Tapos lalo na pag lumiliko yung jeep, gaganon. Sabi ko, hindi naman ganun ka, ano yung liko ah. Overacting naman to ah. Sabi ko, ma, di ba macho ka? Tatagan mo na hindi ka tawa sa akin eh. Eh may edad na rin ako para gumanon-ganon. Tapos kasi may mga dalaga. Tapos sabi ko, panahon namin, hindi pwedeng ganyan. Ang tawag dyan ay chancing. So it's a different world we live in. Kaya kung tayong mga Kristiyano na born again at hindi natin alam ang Word of God, hindi natin kakayanan na mamuhay ng maka-Diyos sapagkat hindi nyo alam ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang kalooban ng Diyos. So whatever the Bible speaks, that is what the children of God should be. Kasi anak tayo ng Diyos eh. Tingnan niyo yung mga anak nyo. Taglay nila ang traits ninyong mag-asawa. Hati sila. Bakit? Kasi galing sila sa inyo. Tayo, nung tinanggap ang Panginoong Hesukristo sa ating puso bilang ating Panginoon, tagapagligtas, our spirit man change. Hindi na yan hawak ng demonyo. Ang may hawak niyan ay ang Holy Spirit. Kaya yung spirit man natin laging gutom sa salita ng Diyos. Bakit kayo pumunta ngayong umaga dito? Bakit kayo nag-attend ng church? Dahil makaka-mortal sin ka pag hindi ka nag-attend ng church? No. Because we receive the Spirit of God. And the Spirit of God will lead us to come, kasi ang sabi ng Word of God, do not forsake. Ano ibig sabihin ng forsake? Do not forsake. Tagalog, please. Buti na lang, Kapampangan ako, may reason ako, hindi ko alam sa Tagalog. Ano sa Tagalog? Huwag kaligtaan. Pabayaan, kaligtaan. Galing, ang dami ako natutunang words ngayong umaga. Huwag kaligtaan. Ibig sabihin, do not forsake the assembling together. Bakit marami tayong bakanting silya? May mga nag-forsake ba ang pagsama-sama ng linggo? Kasi sabi natin, hindi na naman mortal sin ngayon ng hindi mag-church. Alam naman ni Lord, understanding si Lord. Understanding si Lord, pero bakit niya inutos na wag daw nating kaligtaan ang pagsama-sama sa linggo? Isipin nyo, isang araw lang sa isang linggong hinihiling ng Diyos. Bakit? Para makapagsamba tayo ng tunay. Kasi pag nagsamba tayo sa bahay natin, maraming distraction. I worship you, Lord. Hoy, nandiyan telepono! I worship you. May bisita ka.
Sabi ng anak mo, pairing pera, tatay. That's why we come together every Sunday. Mahirap ba? Ilang oras lang? Mulang 7 to 11. Pag matagal ang preacher, kagaya ko, tatagal ng konti. Pasensya kayo, ako ang na-assign ngayong umagang ito. But I would like to give a very practical message. Kasi nakakaligtaan natin ang panahon. Alam nyo ba that anytime the trumpet will sound, alam nyo ba ang ating signal ay Israel? Alam nyo na ba ang nangyaring latest kahapon? Hindi pa. Makinig kayo ng news, ng world news. Pag may tinira na ang Israel, magre-react na ang mga kalaban. Maraming kalaban ang Israel. Mag-isa lang ang Israel. Ngunit hindi nila malipol kasi yan ay ang bayang pinili ng Diyos. Okay? Although hindi pa nila nire-recognize si Yeshua. Okay? So marami silang dadaanan. But, alam nyo, wag na tayong magpatumpik-tumpik. Sabi ko nga sa mga iba, hikayatin ninyo yung mga kasamahan nyo, dating mga katabi nyo dyan. Konti na lang ang panahon natin at pag wala tayong Word of God na nakatago sa puso natin, manghihina tayo sa mga mangyayari sa kapaligiran natin. Alam nyo, ang mga gera ngayon, puro push button na lang. At karamihan ng mga sundalo, mga AI, hindi na mga tao. Kung saan sila pinrogram, pag pinrogram lahat ng gumagalaw, patayin. AI yun eh. Ganon sila nakaprogram, kaya wala nang pinipili kung basta may nakita silang tao, patayin nila. That's we are living in a very dangerous time. At ang mga Kristiyano, tulog pa rin. Hello? I'd like to wake you up. It will be a very short time. Ngayon, puro maiikli na lang po dahil puro depindot na ang kanilang para lipulin ng isang bansa, isang pindot lang. Nung gera ng Hapon, bago na pa, surrender ang Philippines, di ba? Kasi baril-baril lang. At saka yung bomba nila sa Hiroshima, mga bomba-bombahan lang yun. Ngayon, pati yung nuclear fallout, patay lahat, pati mga halaman, lahat ng mga lamang dagat, patay lahat because of the radioactive fallout. So, alam nyo, wag na tayong lalaro-laro. Kasi sad to say, sabihin kong totoo, minsan nakikita ko kayo ng linggo, minsan hindi. Hindi sa gusto ko kayong ma-condemn. No. I'd like you to wake up. Maikli na lang ang time. Ayokong mapahamak kayo. Kaya ito ang panahon na hindi na pagpalipat-lipat ng bakod. Magaling tayong sumay ng tinikling. Pag linggo, hallelujah. Pag Lunes hanggang Biyernes, it's party time. Hindi po tayo pwedeng dalawang buhay. Isang buhay lang kasama ni Kristo. Pag tunog ng trompeta, yung kasama lang ni Kristo, yung tumanggap kay Kristo, sila lamang ang mararapture. Wala nang sasabing, time first, Lord! Nag-church ako dati, kaya lang tinalikuran na kita. Wala na pong ganun. Either you are in or you are out. Either you are with God, if you're not with God, you're with the devil. Dalawang panig yan. Kaya kung hindi ka maka-Diyos, maka-demonyo ka. Look at our life. Maka-Diyos ba tayo? Maka-demonyo. Pag tumanggap tayo kay Kristo, si Kristo nandiyan na. Minsan nagwawala-wala tayo, pero ang Holy Spirit, hindi tayo titigilan hanggang di tayo maibalik. Hindi ibig sabihin na wala ang salvation nyo. Nagwala lang kayo. Ang tumanggap sa Panginoon, hindi basta-basta aalis ang Panginoon hanggat di nyo sabihin, Lord, ayaw na kita, iwanan mo na ang buhay ko. Hindi na kita Panginoon. Kailangan kayo mismo ang magtakwil sa Kanya. It's not the time to play church today. Okay? So napakadami nitong daming mga descriptions, hindi na natin babasahin lahat. Pero ito po yung characteristics ng mga last days ng mga tao sa mundo. Sabi dito,
They will show off religion. Nasa bandang huli na ako sa verse 5. They will show off religion, but behind the scenes, they are animals. Oh, kunwari, holy. Pero pag walang nakakakita, para lang silang mga hayop. Ano yung mga hayop? Kung saan naramdaman ang urge, dun sila magsisex. Ang mga tao ba ngayon na rin? Parang aso na rin lang? Sabi na yun, si Pastor Citas naman, napaka-vulgar mag-preach. I am not vulgar, I am telling the truth. Ano na ang kilos ng mga tao ngayon? Pag may nakatabi, go na, basta nagkindatan. Are you game? Game. Hindi na iniisip, kailangan munang kasal bago mag-sex. Alam niyo ba, any sex outside of marriage is not from God. Kaya nga sacred sa Diyos yun. Kaya nga tinatago yun para lang sa mag-asawa. Hindi para kahit saan makikita nyo all over. They don't understand the meaning of that. It's an intimate action that God gave for a man and a woman who are married. Kasi ang married, nangako sila hanggang kamatayan. Till death do us part. Pwede lang ako sumama sa ibang babae or sa ibang lalaki sa babae. Sasabihin, so pwede lang ako sumama sa ibang lalaki or isang babae pag ikaw ay patay na. Kaya patayin na muna kita. No, that's a joke. But it's only death. If you look at married people today, marami po akong mga kaibigan. Sila, barkada namin dati, sila. That's why I am so grieved. Sabi nila, it's just an act. No, it's an act created by God only between a husband and a wife who had vowed to stick together till death. Kaya hanggat di patay ang asawa nyo, wag na wag. At mga babae naman, bango naman kayo. Amoy bawang, sibuyas at kamatis. At amoy 555. Diba, kung gaano tayo nakita noon na nabighani si Mister, mag-ayos-ayos naman tayo para kabigha-bighani. Amen? At sa mga lalaki, alam nyo, yung ibinigay sa inyo, yan ang akma sa inyo. Marami man kayong kabit, isa lang ang binigay ng Diyos na akma sa inyo. Ang preaching ko po this morning can be very bold, but we are living in a very bold world. Bakit bold world ito? Wala nang kahihiyan sa kasalanan ng tao. Okay? Wala nang kahihiyan. Hindi na nila kinahihiya na pag iba ang sinamahan nila at nakipag relasyon doon sa ibang yon, it's an adultery. Okay? Ang Diyos ayaw niya yan. Tapos magpe-pray ka pa, nagche-church ka pa. Alam mo, maraming nagche-church, adulterers. Kaya maski si Jesus, nung nasa temple, anong tawag niya? Adulterers! O, alam niya, may adulterers sa church. Hindi ko mo pumasok ka sa church. So, I'm telling you, matanda na po ako at hindi na ako nangingiling, ano bang tawag doon? Nangingilag sa aking mga salita because we are in the end times. Our time is very crucial. And I am very bold to proclaim the truth of God's Word sapagkat ayokong ang katawan ni Kristo, ang iba ay mahugot sa katawan na yun. At malinlang. Alam nyo, maraming pandilinlang ngayon. Hindi lahat ng maganda ay maganda sa tingin ng Diyos. Maganda lang yung panlabas. Tingnan mo ang puso niyan. Bulok pa yan at puno ng uod. Ang mga adulterers, God hates adulterers. Tandaan nyo mga lalaki, pag kayo nag-sex sa babae, you become one with them. At that time, at that point, that's why God created sex. It's only between a husband and a wife. It's never for any outsider. Ang mga hayop lang ang pinayagan ng Diyos na iba-iba ang sexual partner. Tanungin ko kayo ngayon, mga lalaki, ano kayo? Lalaki or animal? Do you go down to that next level of the animal kingdom that God created? No. God created the man higher than the animal kingdom. Protect
your marriage. Kahit may Delilah pa. Alam nyo, dito ako humanga kay Pastor Cesar. Maraming naging Delilah na inientice siya. Sabi niya, sorry mga Delilah. Mawawala ang aking powers pag pumatol ako sa inyo. Sapagkat ang sabi niya, senior niya sa akin to, may sinabihan daw siya, alam niyo ba kung bakit nakakaiwas ako sa iyo? May power of God ako sa loob. Yung power of God na yun will keep me pure just for my wife. Exclusive kami. Nangako kami exclusive. Walang outsider. Walang paningit. Sa Madyong kasi may mga paningit. Di ba? Alam niyo, ang message po natin ngayon should be practical. Hindi na tayo pwedeng mag-iwas-iwas na mga words because people today know everything through the TV. Through the computers. Wala nang hindi alam ang mga bata ngayon. Mas marami pa silang alam sa inyo, mga magulang. Because they're computer literate. At tayo, hindi tayo ganun kateki. They can go into every site that they would want. Pag tayo makakapunta ba tayo? Wala tayong kaalam-alam. Wala tayong kamuang-muang. But that's how the devil would entice the world today. Kaya alam nyo, ang technology is very good. But on the negative side, it destroys a lot of... May mga bata, nakatuklob ng kumot, naka-iPad or naka-telephone, nagpo-pornography na at the age of 5. May statistics na lumabas. Kasi pwede silang magtaklubong ng kumot o pagtulog na yung mga magulang. They go into those porn sites. Mga may asawa. Alam nyo bang 70% go to porn sites? May asawa naman sila. So, alam nyo, church, gising. Tahimik, parang walang mang nagkakwentuhan ako nakikita. Na-shock ba kayo sa akin? Sabi siguro, bakit ba ito pang inassign ni Bishop ngayon? Sabi ng Holy Spirit sa akin, be bold and proclaim the word. Because it's the end times. Wala na pong panahon na ang church ay ibe-baby pa kayo. Kaya alam nyo, ang isang characteristics ng hindi pa matured na Kristiyano, madaling ma-offend. Pwede na ba ako mag-altar call sa mga madaling ma-offend? Napakawalan na nila yung mga... Alam nyo ba, pag na-offend kayo sa isang tao, bihag nyo yung tao yun sa puso nyo. So kapag may bihag ka, meron kang prisoner sa puso mo, kailangan pakainin mo yan ng almusal, tanghalian, hapunan. Bihag mo nasa iyo yan nakakulong sa puso mo. Kaya meron kang balakid sa puso mo. Kaya hindi ka lumiligaya kahit anong gawin mo. Pakawalan ngayong umaga. Alam nyo, ito lang sinabi ng Holy Spirit sa akin. Akala nila born again, hallelujah. Born again sila, anak ko sila, pero marami silang hawak sa dibdib nila na nagiging balakid para sa pagpapala ko umagos sa kanila. Meron silang bara. Para tayong tubo nakadugtong sa langit. Pero ano yung nakabara? Unforgiveness. Yung mga may bara sa asawa. Honey, pero sa loob, buisit na asawa ito, kinaliwa ako. Tingnan lang natin, kakaliwain ko rin siya. Hindi po ganun ang pusong natanggap natin sa Diyos. Anong sabi ng Bible? While we were yet sinners, nung tayo'y makasalanan pa, hindi tayo hinantay ng Diyos na magpakabuti. Nung tayo'y makasalanan pa, siya ay namatay para sa bawat isa sa inyo. Yun ang bayad na ibinigay niya para mailabas tayo sa gapos ng dyablo at ng sanlibutan. God wants us to set us free. Alam nyo, kaya maraming bara sa buhay natin. Yung mga tinatago nyo, kala nyo nakalusot kayo kay Lord sa motel kayo nagpunta, hindi sa bahay nyo, hindi sa public place, kundi nakatago kayo dun sa... Nakita nyo ba yung mga motel? May garahe, papasok ang kotse nyo para pag sinara yung garahe ni kotse nyo, hindi makikilala. Hello? Alam nyo kami ni Pastor Cesar, pumasok niya sa Pasig. Sabi nga, tingnan nga natin kung ano yung loob. Tuwan-tuwa kami, aliw kami. Talagang very discreet. Yung mga papasok pa lang doon sa may winding sa garahe nila. Yung mga babae medyo nakaganon sa itong windshield, nakaganon. Sabi ko, bakit? Sa loob niya, mali ang ginagawa niya. Magtatago ka ba kung di mali?
Bakit sa motel kayo pupunta? Hindi sa restaurant kayo naghani-hani. O. Bakit? Bakit tinatago? Sa puso nila, alam nilang kasalanan. Pero alam nyo, isang characteristics ng last days, hindi na nagtatago ngayon ang mga makasalanan. Lantaran. Lantaran ang pagnanakaw sa kapwa, lantaran ang paninibugho, ang galit, everything. That's why we are living in the last days. Hindi na po panahon kagaya ng dati na magja-jack-and-poy kayong mag-asawa, magcha-church ba tayo? Because every Sunday, the Holy Spirit will give you a specific word for your life. Every Sunday yan. May nakaalaan ang Espiritu Santo sa pagpipreach. We don't know all of you, but sometimes we say things that will hit you, that will hit your heart. Because that's the Holy Spirit wanting to turn around your life. Kaya yung pagpapala niya, hindi niya maibuhos sa inyo, may bara. May kagalit kayo na hindi niyo mapatawad yung biyenan kong demonyo. Ba? Nakapag-asawa ba ang demonyo at nagkaanak na asawa niyo ngayon? Anak pala ng demonyo yung anak niyo. Ay, yung asawa niyo. You know, let's be careful with our words. When you fight, anong tawag sa isa't isa? Demonyo, demonyita, sasabihin naman ng lalaki. At dapat saan kayong dalawa? Sa impyerno. Demonyo pala, demonyita, nag-asawa. Saan ang bahay nyo? Impyerno. You know, we have to start changing the way we think. Anak tayo ng Diyos. Kaya tayo tinawag sa church na born again tayo. Nung na-born again tayo, itinanim kayo ng Lord sa body of Christ. Ito ang katawan kung saan tayo lalago, saan tayo kakain, saan tayo palalakasin, saan tayo tuturuan, what is godly and what is ungodly. Anything that's not from the Bible is ungodly. Okay? Bakit nagdadamit ang mga tao? Para matakpan ang mga parts for reproduction. Hindi nyo ba napansin yun? Siguro naman matured tayong lahat, pati yung mga sa TV audience natin. God gave us clothing to cover our reproductive organs. Ngayon, yung mga nakadamit ngayon, nakatakip ba lahat? Pababa ng pababa. At dito, pataas ng pataas. Tatawa na yung mga matatanda nung panahon namin. Ako, hindi ko ubra. Kami nga, yung uniform namin pang eskwela, kailangan below the knee. Pati tuhod, ayaw nilang ipakita. Ngayon, pusod na lang ang nakikita. Ang tinatakpan. Lahat pinapakita. See, God did not design our private parts that are needed for our reproduction, for our children to be displayed. They are only the soul, for the sole purpose of your spouse. Ang mga parts ng katawan ng babae ay para lang sa asawang lalaki. Ang parts ng lalaki para lang sa asawang babae. So, wag kayong may mga babae kasi, ayaw ko ng sex. Bakit ka nag-asawa? Ano lang, kunwari ka lang yan. Sabi ko. Because, na-program ng mali. That's why the church has to teach our people. There's nothing wrong between a husband and a wife doing anything they want as long as they are in agreement. Okay? You can do anything. Basta may agreement kayong mag-asawa. Hanggat di nag-agree kayo sa, wag mong pilitin. Kasi magkakaroon pa ng, siyempre, pag hindi agree talaga, may ano sa puso. May bara. Okay? Just continue to, or you let them talk to your pastor, and your pastor will be the one to explain to them. Amen? Parang walang nagkukwentuhan masyado ngayon. Praise God. I can be very bold kasi matanda na ako. Hindi na ako nahihiya sa inyo. Anyway, you know it all. Bata nga, alam na lahat eh. At nakakatawa tayo, no? Tapos di natin makausap yung mga anak natin teenager. Nung bata nga sila, alam na nila lahat yan eh. Baka mas marami pang alam sa inyo eh. Oo, because, tandaan nyo, itong napakaliit na gadget na ito, alam nyo, nung una, siguro many years ago, sabi ko sa anak ko, parang napansin ko, wala na ba tayong sensor? Mama, gumising ka nga. Paano mong ma-sensor ang airwaves? Ganun na ba ngayon? I was so stupid. Kala ko matalino ko, isa pala akong tanga. Kasi parang napansin ko, sabi ko, parang ang napapanood natin, pati yung mga late movies, sabi ko, parang anything goes. Ngayon pinapakita na lahat-lahat. I got shocked.
Sabi niya, ay naku si mama, parang ngayon lang gumising. Sabi niya, kaya kita mo wala ng censorship lahat ng movies, pati sa TV. Di niyo ba napansin? Pag late night na, pag lumampas ka na ng alas 10, o minsan waga pa nga. Sabi ko, grabe, kaya ang mga batang malilit, alam na lahat, mas marami pang alam sa atin. That's why the church has to wake up. We are no longer under religion, but we receive a life relationship with our Lord and Savior Jesus Christ. When we receive Jesus Christ into our hearts, kasama niya dyan ang God the Father, kasama niya dyan ang Holy Spirit. Kaya when we get born again, we have the Father, Son, and Holy Spirit having a relationship with us. Kaya nga ako, when I read the Word, binabalik ko kagad, Ama, ito ay salita mo. Jesus, you are the Word. So when I read your Word, nakalagay, do not worry about anything. Tayo ba nag-worry pa rin? Dadating na yung Meralco bukas, Lunes. Diba? Alam nyo, you are connected to our Heavenly Father when you accepted Jesus Christ. Kaya nung tinanggap nyo si Jesus Christ sa puso nyo, si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Nung tinanggap natin siya bilang ating Panginoon na tagapagligtas, tayo na ngayon ay anak ng Diyos. At ang nag-witness dyan ay ang banal na Espiritu. Kaya anak tayo ng Ama, tagapagligtas natin ang kanyang anak na si Jesucristo, at lagi nating kasamang hindi tayo iniiwanan ang banal na Espiritu. So kahit walang laman ng bulsang ito, kasi minsan ang tao, Diyos nila bulsa eh. Pag maraming laman ng bulsa, parang ang bigat, kaya nakadugtong yung tali doon sa bulsa. O pag nawawala yung bigat, bakit? Ang kaligayahan nyo nandun sa bulsa? Hindi, nasa Diyos na kasama natin. Kaya pag wala kayong pera, sabihin mo, Lord, mamayang offering, kahit ito na pinakahuli ko, itatanim ko. At pagtanim ko dun sa bag na yon, sasabihin ko, in the name of Jesus, multiply! Kasi tinanim nyo eh. So ang anim nyo, masigit doon sa tinanim mo. Kinakausap nyo ba yung offering nyo bago yung iba naman, buisit, maghulog na naman. Buisit. O anong anim mo? Buisit. Dinilagan mo ng buisit eh. Kaya ako pag naglalagay, thank you Lord, these are my seeds. And my seeds will multiply. I speak to my offering bago ko hinuhulog. Multiply. Okay ba? Yung ba, masama panloob? Sige na nga. Kaya yun ang nilalagay ng demonyo sa inyo para wala kayong ani. Ako minsan, pag pinakahuli na, Lord, kasi alam nyo, nung bata ako, sugarol ako. Minsan sa poker table, ako lang ang babae. Kaya malakas ang loob ko. Kahit mag-raise sila na mag-raise ng mataas, mag-raise sila ng 100, re-raise akong 150. Mag-raise sila ng 150, re-raise akong 200. Tapos kinukurot ako ng katabi ko. May pera ka ba niyan? Panghuling pera ko na ito. Eh bakit mo pa nire-raise? Alam mo naman ako, do or die. Ganun po ako ka-bold. Kaya sabi ko, kung ako bold ako nung sa demonyo, sa mga gawain ng demonyo, mas magiging bold ako sa Panginoon. Alam nyo, it's time. You recognize, anak kayo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. At alam nyo, pag yung pera nyo, mamaya pag nag-offering kayo, ito na lang kasi, ito na lang eh. So yung mas malaki iwan ko sa bag, yung mas maliit sa offering. Anong ani mo? Anong hinulog mo? Alam nyo, anak kayo ng Diyos. Tandaan nyo ito. We are created in the image and likeness of God. How did God create the universe? He spoke, and it was created. Ang buhay nyo ngayon is what you spoke, and that's what you have. Anong meron ka ngayon? Hirap ng buhay. Bakit? Sino nagsabi niyan? Ang Lord? Ikaw. Kung ano'y sinabi mo, anak ka ng Diyos, nangyayari. Kaya ako, pag nakaharap sa lamin, oh, thank you, Lord, for your creation. In the image and likeness of God. Hallelujah. Diba? So, lagi kong pinapaalala kung kanino ako anak. Kaya pag panghuli ko ng ihuhulog sa offering, Lord, nakita mo panghuling. Kasi sugarol ako eh. Kaya ako, pag sinabi ng Lord, bigay mo lahat. Sabi ko, kung sa sugal, nakakayanan ko yan eh. Kaya ng dibdib ko yan. Sabi ko, lalo na sa kaharian ng Diyos, mas sigurado yan. So, I'm a very daring person, but today, I would only dare what God tells me. Amen?
Marami sa atin hindi makalabas sa hirap. Walang tinanim eh. Tapos gusto nyo may ani? May diferensya yung kukote natin. Alam nyo, kahit anong liit ng nasa bag nyo ngayon, binhi yan. Huwag nyong ibili ng barbecue o Coke. Anong aanin mo sa barbecue at Coke? Wala, dighay. At punta kang CR. Pero pag yung pinakahuli mong pera ngayon, sina-challenge ko kayo. Because I know this. Ako, pag last money ko, lagi papakita, oh Lord, kita mo ha, last. Kasi nga, sugarol ako eh. Sabi ko, kung sa sugarol, todo ko lahat eh. Ganun po ako kadaring. Lalo na, sa sigurado ako na nasa kaharian na ako ng Diyos. So, change the way you think of yourself. Anak ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. You were created in the image and likeness of God. How did God create? He spoke. Alam nyo, ang kinalalagyan nyo ngayon, kayo ang nagsalita niyan, hindi ang Diyos. Diablo pa yung nagbibintangan nga natin, Diablo, buwist ka. Hindi Diablo yan, ikaw ang nagsalita niyan. Pagising ng umaga, hirap ng buhay. Ay, puro utang. Ay, whatever you speak. Nilalang ka sa imahen ng Diyos. Whatever you speak, it is created. Kaya lagi niyo sabihin sa asawa niyo, ang ganda mo, darling. Sabihin naman ni darling, ang gwapo mo rin, sweetheart. Ganyan kami magmula ni Pastor Cesar. O kaya gumapo ng gumapo kahit tumanda. Diba? Ako ang pinakapangit sa pamilya namin eh. 3 kaming babaeng sunod-sunod, 2 boys and then 3 girls and then 2 boys. Ako ang pinakapangit. Pero ngayon, when they see us, nung tumanda kami, sabi na, bakit ikaw ang sabi ng mga pinsan namin, dati ikaw ang pinakapangit, ang itim-itim mo na, ang tawag nga sa akin nun, baluga. Sipin nyo. Why? God changes. Lalo na kung kayo mag-asawa, laging paggising sa umaga, pogi mo talaga. Sabi sa misis mo naman, buti na lang, maganda na pangasawa mo. Alam nyo, when it enters our, words, when it enters your ears, they drop to the heart. And when they drop to the heart, that's when it is created. At yan ay magmamanifest. Hello? Kahit hindi kagandahan sa standard ng mundo ang asawa nyo, pag kayo araw-araw niyong sinasabihin, napakaganda niya, mag-iiba. Pati siya, mag-iiba ang security niya. Bakit? Lagi kayong nagagandahan sa kanya. Marami pong naging mga babae na nagkagusto kay Pastor Cesar when he was courting me. Kasi ako, may boyfriend ko naman, barkada niya eh. So, nung nag-break kami, maraming may gusto sa kanya. Tapos, biglang, araw-araw, pumupunta sa akin, sabi ko, bakit ka naman nandito? Kasi barkada ko lang. Kino-comfort kita eh, iniwanan ka na ni Richie eh. So, hindi ako iniwanan, akong umayaw. Sabi ko, kasi ayoko parang konti lang ang taas sa akin eh. Gusto ko, nakatingala ako sa aking Prince Charming. Tapos gusto ko naman siya, nakatingin siya sa ibaba. Halos konti lang taas sa akin nung dating boyfriend, 5 years kong boyfriend. But, not God ordained. Kasi sa amin dalawa, si Pastor Cesar na unang na-born again, siya nagdala sa akin sa Lord. Kontrabida ako eh. Halata naman niya siguro, no? Kasi mabait siya eh. Ako ang kontrabida. But, I would like to share with you that when we receive the Lord Jesus Christ into our hearts, we just followed the Bible. Wala kaming masyado pang alam. Basta sinunod lang namin yung wives submit, husbands love. O yun ang una naming natutunan sa mga couples ministry. So, yung konting alam namin, we started practicing it to each other. Siyempre, nakakailang nung umpisa eh. Dahil nung umpisa, bangayan kami ng bangayan eh. Kasi kontra nga kami, kontrapelo kami. Tingnan nyo, tahimik ako, dal. So, minsan matutulog na lang yan, nalagay na yung unan sa ano niya. Kana magsasalita, matutulog na ka, good night. Sabi niya. Tatanggalin ko, hindi pa ako tapos eh, meron pa ako ikukwento. Ay, sipin nyo, no? Kala nyo, bait-bait ni Pastora. Diba? Mas mabait pala si Pastor Cesar, kaya napagtiisan. 49 years din kaming kasal, tapos mga 10 years din kaming magkababata. So, matagal. But, gusto ko lang i-share sa inyo, when you accept the Lord Jesus Christ into your heart changes, your spirit man changes. Ngunit ang utak nyo ang kontrabida. Kaya para mabago ang utak nito, lagi kayong makikinig ng mga preachings, ang daming preaching sa kaya lang piliin nyo. Okay?
Because faith comes by hearing, and by hearing, and by hearing, by the Word of God. Faith does not come hearing by just sitting in church. Faith comes by hearing. So ang pananampalataya natin ay lalago sa pakikinig, pakikinig, pakikinig. Kaya kas marami kayong mapakinggan na salita ng Diyos, ang pananampalataya nyo ay tatatag, lalakas. Maraming nakaupo dito linggo-linggo. Pero pag nag-pray, hindi naniniwalang ibibigay yung prayer. Parang, Lord, alam mo naman ang kailangan ko, bahala ka na, in Jesus' name, amen. Tapos maya-maya, ay, naku, baka dadating na yung kakatok na yung meral ko. Ay, naku. Faith ba yun? Hindi, takot. How will we receive from God? By faith. Speaking things that are not as though they were. Ang sinasabi ng bibig ko, ang bukang bibig ko, ay hindi ang aking sitwasyon, kung hindi ano ang pangako ng Diyos. O kaya pag may nagtanong, kumusta ka na? Eto, walang pera. Tandaan nyo, anak kayo ng Diyos. Kung ano ang lumalabas sa bibig nyo, nakikreate yan sa spirit world hanggang sa makikita nating mag-manifest sa physical world. Tandaan nyo, anak kayo ng Diyos. Whatever and ever you open your mouth, you are creating. Alam nyo kung bakit, sikreto ito eh. Si Pastor Cesar, nung mag-boyfriend kami, sabi nung iba, di naman siya kagandahan, bakit siya ang gusto? Sinagot siya ni Pastor Cesar. Para sa akin, siya ang pinakamaganda, kaya pasensya na kayo. Tumahimik silang lahat. Kasi ang daming may gusto. Ako naman, kung gusto mo ko, di gusto mo. Kung ayaw mo, no problem. Sabi ko. Ano ako ang buhay ko happy-go-lucky. Hindi ako no problema sa lahat. So, he would always, in the morning, we would always pray together. Good morning, Lord. Tapos magpe-pray siya. Thank you, Lord, for my beautiful wife. Yun ang lagi niyang prayer. Kaya yung nakikita niyo ngayon ay hindi dahil nag-makeup ako, kundi produkto ng kanyang faith. Tandaan niyo, ang faith, ang makapagbabago. At pag wala kaming pera, hawak kami lagi bago matulog. Lord, nakikita niyo yung bank account namin, maintaining balance na lang. And we need to pay a lot of bills. Tapos mag-a-agree kaming mag-asawa. Thank you, Lord, you will give us our miracle. All our needs are met according to your riches in glory, not according to our bank account. So, nagpe-pray ho kami gabi-gabihan. Kung ano yung mga needs, hindi yung worry kami ng worry. So bago kami matulog, nakangiti kaming matulog kasi in our hearts, pinag-pray na namin, in agreement pa, so mas powerful ang mag-asawa. Ba kayong mag-asawa ang greatest prayer partners? Kasi iisang puso kayo. Lalo na sa mag-asawa, iisang katawan kayo. Pareho pa kayong born again, katawan ni Kristo ay nariyan. You know, it's time you believe the Bible, not what your situation is. Ang sekreto, speak your situations to God and look for the answer in the Bible, the verse, and keep speaking that verse because that verse has power to change your situation. Hindi nagmamakaawa, hindi umiiyak kay Lord. Kundi dinideclare nyo na bilang mga anak ng Diyos, mag-asawa pa kayo, you have the power. Okay? You have the power. When 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Ang mag-asawa, pag naghawak kamay, nandyan na si Lord. Kaya kami, pag natulog, nakangiti kami. Kasi naghahawak kamay muna kami bago kami mag-good night sa isa't isa. Kaya sabi ko, naghahawak kamay tayo, nandito si Lord. So, sasabihin na namin ang mga petitions namin and then we say, thank you, Lord. Kahit wala pa, thank you, Lord, tulog na kami. Kaya hindi kami nagkaka-insomnia, hindi makatulog. Siya kasi mas madaling matulog. Ako, late ako matulog eh. Marami pa ako mga kung ano-anong naasikaso. But, I'd like you to enjoy your Christian life. Yung iba parang, honey, magbihis na! Linggo na! Linggo na naman. But it's time. Ako kahit walang mag-preach ng linggo, pero syempre maganda yung may word of God tayo. Mag-worship lang ako with the body. Naramdam ko yun eh. Nararamdaman ko yun. Nasabi ko, Lord, salamat, may katawan na nag-aalaga sa akin. May katawan na sumasama sa akin kaya hindi ako nag-iisa. May katawan na nag-aalaga sa akin. I thank God for that. Kaya sabi nila sa lahat ng nabiyuda, ikaw ang hindi namin nakitang nagmukmuk. Sabi ko, bakit ako magmumukmuk? Mas maganda yung kinilalagyan. Alam niyo, Holy Spirit, binigyan ako ng konting vision. Pastor Cesar sa langit.
Kaya sabi ko, nakakainggit, hindi nakakaiyak. Kaya ako excited na sumunod. Sabi naman ng mga anak ko, wag muna mama, wag muna. Hindi pa. Sabi ko, Lord, paghanda na itong mga ito, ako lang anytime. Alam nyo, maikli na lang ang time. And I'd like you to enjoy the end times. It will be hard, it will be difficult, but we have a promise. Ang promise, isang araw, bago magkagulong chaotic na talaga ang buong mundo, ang church ay iaangat na ng Lord. At kapag kasama tayo sa church, sino ang church? Tayo, hindi ang building na ito iaangat. Kaya when you look at each other, we are part of one another. Pag may nakita kang parang walang pamasahe, parang walang pangkain mamaya, may nakita kang parang isang bulate na lang pipirma, ano ba naman pag may extra ka sa bulsa? Iabot nyo. Alam nyo, ang inaabot nyo ay hindi nawawala. Tinatanim nyo. Ang binhi, magpo-produce yan ng mas maraming, ano bang tawag doon? Harvest, kaysa doon sa binhi. Hello? Kaya, hindi na kayo kailangan mag-extort ng offering. Alam nyo ba, marami sa atin naghihirap kasi hindi nyo tinatanim ang mga binhi. Kaya, walang ani. Common sense lang, di kailangan matalino. Ako, pag huling pera ko na nga sa bag ko, huling pera ito, ibig sabihin, todo Lord! Kasi sugarol ako Kaya wala akong katakot-takot. Sabi ko, kung sa sugal nun, hindi ako natakot kung ano yung itotodo ko Lalo na yung monte. Diba, lalagay lahat ng pera sa gitna. Sa isang pipintahin ng mga baraha. Alam nyo, matatawa kayo, ako ang sugarol, si Pastor Cesar hindi. Wala siyang puso. Sabi niya, nung pinanood ako minsan, nataya mo yun? Hindi ka kinabahan kasi isang ikot lang yun, pwedeng kunin na Sabi ko, kaya ganyan akong gumastos ng pera mo without batting an eyelash. No, but ano po yan But of course, God will give you the wisdom. Kung yun ang dating ako, I am born again now. I am a new creation in Christ Jesus. So lahat po tayo, maraming pinagdadaanan. Ngunit, kayo ay nakipag-isa kay Kristo. At yung mga hindi pa nakipag-isa kay Kristo, there's no ritual that you have to take. Just open your heart and say, Lord, I need you in my life. I need you to be my Lord, and I need you to save me from my situations in life. Lord, I'm desperate. I need you. Ganun lang. Come into my life. Hindi kailangan na napaka-holy na, for Lord, you are on high, for you are in the highest heavens, and Lord, I beg of you, mercy, mercy. Hindi nyo kaya kalabugin ang dibdib nyo para maawa si Lord. Mamaya matibi pa kayo sa kakakalabog ng dibdib nyo. It's time that the church wake up. Sabihin mo sa katabi mo, gising! Kasi when you listen to the church members, tandaan nyo, ang bawat isa, bahagi ng katawan ni Kristo. So kung bahagi tayong lahat ng katawan ni Kristo, kailangan natin ang bawat isa para mabuo ang katawan ni Kristo. Kaya hindi ko pwedeng sabihin, hindi ko kursunada yung nandun. Hindi ko trip ang mukha. Hindi ko rin kursunada yung nandun. Hindi ko rin kursunada yung nasa taas. Hindi pwedeng ganun. When we are joined in Christ, we are joined with one another. Kaya tinawag itong body of Christ. Iba-iba tayong bahagi ng katawan ni Kristo. Ang katawan ko, there are parts that I don't really like, but hindi ko pwedeng putulin dahil hindi ko gusto. I learn to live with the part that I don't like. Diba, lahat tayo, ayaw yung pangong ilong, ayaw yung labing makapal, ayaw yung noong ako, napakalaki ng noo ko. But there are parts of our body we don't like. But we cannot just cut them off because they are part of the whole. Look at each other this morning. We are all part of the whole Life Giver Church worldwide. So kung dito nakadugtong ang katawan natin, ang tithes and offerings natin should go to where your body is, where you are eating spiritual food. Yung iba, makakakain ng napakamamahal na mga putahe sa restaurant. Pagdating sa church, anong ihuhulog? Kuliling, katiting, katiting. Mga coins na lang na kumakalansing. Ngayon, kahit ang 100 peso bill, wala nang halaga
May 1,000 ka nga ngayon. Paglabas mo, pag-uwi mo, ubos. Wala ka mang nabili. Remember and take notice the times that we are in. Maikli na lamang po ang panahon. Ang timetable ng church ay ang Israel. Nagsimula na po. Nagsimula na po. Gantihan na yan. At kapag ang Israel, dadating na sa talagang mahirap ang dadaanan niya. Kasi kalaban niya halos buong mundo eh. Ang church, ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay iaangat na ng Lord para ang galit ng Diyos ay pwede nang ibuhos. Alam niyo ba kung bakit ngayon hindi pa pwedeng ibuhos ng Diyos ang galit niya sa mundo? Nandito pa tayong lahat. Kaya yan yung rapture na kung saan ang church. Kabahagi ka ba ng church? Ngayon, kung kabahagi ka dito, kakain sa restaurant, kumain ka sa aristocrat, nagbayad ka sa McDonald's, pwede ba yun? Tayo, kung dito tayo kumakain ng spiritual food, dito tayo. Kasi may kuryenteng babayaran, may mga staff na babayaran, may mga materials na kailanganin. Hello? Gusto kasi natin, born free. In this world, there is nothing free. Hello? Wala pong libre sa mundong ito. Kayo ba libre sa tubig? Kayo ba libre sa kuryente? No, wala. Walang exemption. Pwera na lang kung meron kayong jumper. Pero anything illegal is not from God. Anything that's not lawful is not from God. So I pray this morning, seryosohin nyo ang buhay nyo, maikli na lang ang panahon. Sabi ko nga, ang churches, kailangan nakatuon tayo sa Israel. Whatever is happening there, nandyan lahat ng signs of the times that we see in the Bible. The days are short. Ito na ang panahon. Nananawagan po ako sa mga nasa online na taga Life Giver Church. Sana naman po, nakikita namin kayo. Sana naman po, hindi nyo lang kami sa screen nakikita din. Sana pwede tayong magkamayan. Na alam namin na meron kayong laman at buto at dugo. Kasi pag wala ng dugo, patay na yan. Di ba? So, whenever we look at each other, bahagi ako ninyo kahit hindi nyo gusto ang pagmumukha ko at bahagi ko kayo. Because we accepted the same Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya tinawag tayo ngayon, body of Christ. Katawan ni Kristo. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi ko gusto, hindi ko, para akong pinagputol-putol ko yung aking katawan. It will not work. We want the body to be healthy. Let's love one another. Let's bless one another. Pag may nakita kang, hindi, parang minsan may sumalubong sa akin, hinakap ako, Pastora Sitas! Naku, para akong hinimatay, yung buga ng bibig, parang yung galing sa tiyan na walang laman. Alam niyo yung amoy nun? Sabi ko, Lord. So, yun kaagad ang pinaamoy ng Holy Spirit sa akin. Dumukot na ako sa bag ko. Sabi ko, Sister, kumain ka muna. May McDonald's yatang malapit dyan. Baka hindi mo na kaya, baka mahilo ka. Sabi niya, bakit mo alam gutom ako? Hindi na kailangan sabihin ni Lord, naamoy ko, nagutom ka. So, let's look at each other. Some people have needs. Okay? At kung meron naman tayong surplus, alam nyo kung ano yung ibinigay nyo doon? You are taking care of the body. At kapag tinake care of the body, maski ikaw magiging healthy, bahagi tayo ng isa't isa. I have a very practical message. Hindi po ito nakakakilabot but it's a very practical. Tandaan po natin, maikli na lang ang panahon. Ako, minimemorize ko nga yung mga mukha nyo eh. Kaya lang wala tayong mga name tags. Kaya minsan hindi ko alam mga pangalan. Kaya sister, brother. But I know all of your faces. So, maski sa gabi when I pray, Lord, yung nakaupo doon sa third row, yung laging nandun sa last row, yung laging natutulog doon, Lord, pinagpe-pray ko rin. Oh. Diba? We see everybody because you're part of me and I'm part of you. So, kursunadan nyo man ako o hindi, you need to love me and I need to love you. And as one, alam nyo, pag nakuha ng church ang revelation na ito, puputok ang church natin. Alam nyo, ngayon pa lang, I'm so happy. Ang dami na nating daughter churches all over the world. Hindi lang sa Pilipinas. Amen?